Dakilang kapayapaan ng siyang ipinagkakaloob sa apat na sulok ng sandaigdigang lupang inyong kinasaligan. Kapayapaang nagbuhat sa kaitaasan upang ang tao'y mamulat sa katotohanan ng kapayapaan ay pinagkakaloob upang ang digmaan sa bawat bansa ay mapawi, maging ang mga tao, ang mga kaluluwa sa aking harapan ay magkaroon ng kapayapaan. Upang kayo ay hindi mapasama sa mga pinagpighati, sa mga hinatulan, sa mga pinarusa, sapagkat ang tao ay sadyang matigas ang ulo at may matigas na kalooban. Samantalang hinahayag ng mga labi kung paano na sila ay sumasampalataya sa Diyos na buhay. Samantalang ang kanilang mga puso ay tila malayo sa binubuka ng kanilang mga bibig. Huwag kayong pumaris sa kanila, aking mga anak na lalaki at babae, sapagkat kailan paman anuman ang inyong gawin sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng araw, ay hindi kayo makaliligtas, liban na lamang sa paggawa ng inyong mga kamay. Sa buhay na tinatahak, sa landas na inyong binabaybay, kung paano kayo maliligtas, kung paano kayo makararating sa aking pinaroonan, at kung paano kayo makipamuhay sa daigdig na inyong kinasaligan. Matutunan ng bawat isa sa inyo kung ano ang nais kong iparating. Buhat ng pasimula hanggang sa mga oras na ito, na isa lamang ang inyong sasambahin, isa lamang ang inyong paglilingkuran, maging ang inyong buhay na taglay ay inyong ialay upang ang bawat isa sa inyo ay kagiliwan ng aking Ama sa kaitaas. Sapagkat siyang buong katungkulan ng isang nilalang na mapagkilala ninyo ang tunay na Ama sa kaitaas. Kung paano na ang bawat isa sa inyo ay nangakikinig sa pastor na ibinigay sa inyong kalagitnaan. Na kung paano na ang bawat isa sa inyo ay kinakailangan lamang na tahaki ng matuwid na daan na siyang ipinagkaloob sa inyo. At kung paano na nakipag-usapan ako sa gitna ninyo sa pamamagitan ng sugo na siyang ipinagkaloob sa inyo, na nagkaloob ng daan, na naghanda ng daan upang ako ay makapagwika sa inyong harapan. Sapagkat kailan paman sa amang dako kayo pumatungo, ay hindi nyo mamamasdan kung sino ang sa gitna ninyo ay nakipag-usapan ng mukha, sapagkat ang tao ay sadyang mahirap na makapasok sa isang pintuang makipot, habang ang kalayawan at kasaganaan
ay nasa gitna ng taong yan. Kung kayo nga ay muli nang nabuhay sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, na kayo ay narito sa loob ng tahanang ito, na bagamat sa pagmamalas ng inyong mga mata, ito ay isang dukha, datapwat sa paningin ng kaitaasan, na binusog ng biyaya at kapangyarihan at karunungan, na hindi ninyo mamamalas sa ibang mga bayan, na siyang ipinamalas sa gitna ninyo at siyang tumahan sa gitna ninyo, na marapat lamang na mapagkilala ng bawat isa sa inyo ang kapangyarihan at karunungan na siyang ipinulaos sa ibabaw ng lupa, na siyang kinagiliwan ng mga banal sa kaitaasan, na siyang ipinagkaloob sa gitna ninyo upang kumandili ng inyong nawat kaalaman, na dapat lamang na mapagtanto ng bawat isang nilalang sa ibabaw ng lupang inyong kinasaligan, sapagkat ang sanglibutan ay binalot ng kadiliman, sapagkat ang kapangyarihan ay muling lilitaw at mapagkikilala, sapagkat sa pamamagitan ninyo ang lahat ay mapapadali kung ang bawat isa ay nagkakaisa, at kailan pa man ay hindi mananaig sa gitna ninyo ang inyong mga sariling kakayahan, sapagkat kung wala kami, wala kayong magagawa. Huwag kayong magulumihanan sa nagaganap sa sanglibutang ibabaw, sapagkat ang lahat ng bagay na yan ay kinakailangang maganap, sapagkat kahit isang tuldo o kudlit man sa kasulatan ay hindi mapaparam hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Buhat ng pasimula na ibigay sa inyo ang kapangyarihan at ipakilala sa lupang ibabaw na inyong kinasaligan ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos na hindi ninyo sinampalatayanan. Sa oras na ito, muling nagkaharap, muling namutawi sa mga labi, muling naulinig ninyo ang mga salita, muling naranasan ninyo ang mga himala, ang mga kapangyarihan na siyang ipinagkaloob sa mga tinawagan. At sa mga oras na ito, na tila baga, ang ilan ay nag-aalinlangan, samantalang aking winiwika, mapalad ang bawat isa sa inyo, sapagkat nasa tamang daan kayo, sapagkat kung titignan ninyo ang bawat inyong mga sarili, ay hindi makatutulong, datapwat magkakaroon kayo ng pintasan, sapagkat ang mga gawa ng bawat isa sa inyo ang inyong titignan, ay hindi kayo susulong at hindi aangkat ang mga antas ng inyong karunungan at kapangyarihan. Kung kaya't magpalakas kayo sa pamamagitan ng aking pangalan, sapagkat kailan pa man ay hindi ako nagpapabaya sa mga tinawagan na mapagpakumbaba, sa mga tinawagan na gumaganap ng kanyang tungkulin, sa mga mananamba na tapat, sa mga mananamba na pinahalagahan ng araw ng Sabat, na pakikipagtipan sa aking Ama, at pakikipagtipan sa mga banal na bumababa sa gitna ninyo. Ito ay inyong pasalamatan, sapagkat saan man dako kayo pumaroon, ay hindi kayo makamamalas
na mga bagay na nagaganap sa mga oras nito. At kung kayo'y mananatili hanggang wakas sa aming mga paningin, at kayo'y tatayo ng isang matuwid, at lalakad kayo sa isang matuwid na daan, kayo ay makaliligtas. At habang kayo'y nakikinig ng mga salitang buhat sa kaitaasan na siyang ipinagkakaloob sa inyong kalagitnaan, kayo ay magpatotoo hanggang sa huli-huli ang hangganan ng lupang inyong kinasaligan, ay patotohanan ninyo kung sino ang sa inyo'y naghahayag at kung sino ang may bansang napakalapit sa harapan ng Diyos na buhay. Alalahanin ninyo ang mga bagay sapagkat ang panahon ay sadyang humihirap sa mga tao. Ang sanglibutan ay nasa kadiliman, kung kaya't kinakailangan na magliwanag ang mga ilaw ng bawat isa upang ang kadiliman ay mapawi at ang sanglibutan ay magliwanag na gayon sa gitna ng mga tao na siyang kailangan na maganap hanggang sa mga oras nito. Supilin ninyo ang inyong mga sarili. Ang mga gawang makasanglibutan ay inyong ang talikuran. Huwag kayong magkamali at huwag kayong magkasala sa harapan ng siyang tumawag sa inyo, sapagkat hindi kayo makaliligtas, maging mga tinawagan, maging mga mananamba na nakalasap ng mga salitang buhat sa kaitasan, na nakalasap ng mga biyayang pagpapagaling at nakaulinig ng mga salita ng mga banal na siyang bumababa sa inyong kalagitnaan, ay hindi kayo makaliligtas kung hindi kayo susunod at hindi kayo tatalima, at kung ang inyong mga lakad ay liliko pa, kailan pa man ay hindi nyo makikita ang kaligtasan at ang dulo ng landas na siyang ipinagkaloob sa inyo. Aking mga anak na lalaki at babae, unawain ng bawat isa sa inyo ang aking winiwika upang kayo'y huwag magkamali sa pag-ulinig, sapagkat kailan pa man ay ipinagkakaloob ko ang pagkaunawa sa bawat isa sa inyo upang kayo'y makatagal sa sanglibutan na puno ng mga lobo at puno ng kasamaan. Natataglayin ninyo ang liwanag at kapangyarihan na siyang aking ipinagkakaloob sa mga tinawagan na tumatalima sa aking harapan. Mahabag kayo sa inyong mga sarili. Kung batid ninyo ang katotohanan at napag-uunawa ninyo ang Santong Ebanghelyo, datapat kayo hindi tumatalima. Huwag kayong maghangad ng kaligtasan, sapagkat pagkahatol ang siyang inyong matatanggap. Maging ang mga banal na bumababa sa inyong kalagitnaan, huwag ninyong hatulan, sapagkat hindi ninyo namamalas kung sinong naghahayag sa inyo. At kung ito inyong namamalas, ay kinakailangan na mayroong dalawang patotoo bago nyo bukin ang inyong mga labi. Huwag kayong sumaksi ng hindi katotohanan. Huwag kayong gumawa ng inyong mga tungkulin na hindi naaayon sa pagkakatawag sa bawat isa sa inyo. Kayo ang aking kinakausap. Magsitindig ang bawat isa sa inyo. Kayo na mga tinawagan. Kayo na pinagkalooban ko ng tungkulin, sapagkat ang panahon ay umiikli. At dumarating ang mga lobo sa gitna ninyo. At ano ang inyong ginagawa? Dumaratal sa gitna ninyo ang masamang tao at inyong tinatanggal. Datapat hindi ninyo sinusupil ang kanilang ginagawa sa loob ng bawat sambahan na inyong pinatutunguhan. Supilin ninyo ang mga lobo. Supilin ninyo ang matitigas ang ulo. Isang makatotohanang pagganap ang aking nais upang magtagumpay ang bawat isa sa inyo. Makatotohanang pananalita, makatotohanan na pagsaway,
na mayroong pag-ibig. Sapagkat ang lobo'y nasa gitna ninyo. Ang nanggugulo'y nasa gitna ninyo. At hindi baga ninyo na pagmamala sa mga bagay na ito. Kung kaya't nagkakaroon ng kaguluhan. Hindi maaari maganap ang mga bagay na yan habang kayo ay nasa gitna ng mga tao niyan. Ipamalas ninyo ang kapangyarihan na siyang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Ipamalas ninyo kung anong kapangyarihan meron ang aking Ama sa kaitasan. At ipamalas ninyo na hindi ako nagkamali sa pagbibigay ko ng tungkulin sa bawat isa sa inyo. Sapagkat aking minamasdan ang gawa ng bawat isa. At hindi lahat ay nakasusunod sapagkat kayo may angking mga laman. At ito ang inyong sinusunod, ang inyong mga laman. Dato't aking sinasabi na marapat lamang na iwala ninyo inyong mga sarili at kayo'y sumunod kung paano kayo tinawag at gawin ninyo ang inyong tungkulin sapagkat kinakailangan na dumami na kasing dami ng mga bituin sa langit ang mga mananamba sa espiritu at katotohanan sapagkat siyang kinakailangan at siyang ibig ng aking Ama sa kaitasan. At kinakailangan na magtagumpay kayo sa pagkakataong ito. Sapagkat ang araw ay umiikli. Ang gabi ay gawin ninyong araw. Ang mga mata ay huwag niyong itulog. Buksan ninyo ang inyong kaisipan. Buksan ang mga mata. Maging ang inyong puso upang kayo'y umibig sa inyong mga kapatid ng isang tapat at katutubong pag-ibig ang sumilay sa bawat isa sa inyo. Huwag kayong magtatalo. Huwag kayong magkabahabahagi. Ang nais ko ay magkalapat na mabuti at magkahawak ang mga kamay. Sapagkat kayo ang aking katawan na siyang ipakikilala sa sanglibutang inyong kinasaligan. Sapagkat kung hindi mangyayari ang mga bagay na yan, ano kayo sa sanglibutan ito? At paano kayo tinawagan kung hindi nyo may lalarawan na kayo'y may taglay na kapangyarihan at karunuhan ng mga batang Kristo sa inyong kapanahonan? Alalahanin ninyo ang aking winiwika sapagkat kailan pa man sa dinami ng aking mga pananalita na tila baga ay hindi nyo napagunawa at hindi kayo kumilos at kayo'y may pag-aalinlangan at ang bawat isa sa inyo ay nag-aatubili at mayroong mga kadahilanan sa paggawa ng inyong mga tungkulin. Alalahanin ng bawat isa sa inyo. Kung tapat kayong umiibig sa inyong mga kapatid na inyong nakikita, tapat ang pag-ibig ninyo sa aking harapan. At maging sa aking Ama, kayo ay tapat na umiibig. At ang gagawin ng aking Ama, kayo ay iibigin. At ang aking gagawin, kayo ay hindi ko pababayaan. San man kayo dako pumatungo sa ibabaw ng lupa. Kung kaya't gawin ninyo ang marapat, huwag kayong magkasala. Huwag kayong magtangi ng mga tao. Ang lahat ng aking pinaparito ay upang ipamalas ninyo ang kapangyarihang tinaglay ng bawat isa. Huwag kayong magtuturuan. Gawin ninyo ang tungkulin. Ipakita ninyo sa sanglibutan kung sino kayo. At ipamalas ninyo sa akin na hindi ako nagkamali sa pagkatawag ko sa bawat isa sa inyo. Unawain ng bawat isa sapagkat sadyang bukas ang inyong kaunawaan. Sapagkat meron akong pinararating sa bawat isa sa inyo na siyang tataglayin ninyo habang kayo'y nabubuhay. At ilahat ninyo ang inyong mga palad, iyuko ninyo ang inyong mga ulo upang kayo'y mabasbasan na buhat sa kaitasan hanggang sa palad ng kasangkatan na siyang aking ipagkakalo. Mulit-muli, ang pag-ibig ay nasa gitna. Humayo kayong mayroong kapayapaan. Maganda ng tubig ang bawat isa. At ang basbas na buhat sa kaitasan
ay siyang ipagkakaloob sa gitna ninyo. Sapagkat sa panahon nito, wala kayong ibang masasandigan, kundi ang inyong pananampalataya sa aking Ama sa kaitasan, na siyang lumikha sa bawat isa sa inyo, na nagbigay ng buhay hanggang sa mga oras nito. Sapagkat ang tubig ay siyang makatutulong sa sanglibutan na nasa kadiliman. At ang lason na lumaganap sa daigdig, ang tubig lamang ang siyang magbibigay lunas sa bawat isa sa inyo. Kung kahit ang tubig ay siyang napakahalaga sa kapanahunan ninyo, sapagkat paman, hindi kayo magkakaroon ng tinatawag na kapahingahan kung hindi ninyo mapag-uunawa ang mga bagay na siyang aking winiwika sa mga oras nito. Sapagkat nais ko na kayo'y makaligtas, sapagkat nasa gitna ninyo ang isang pastor na siyang kakandili ng inyong unawa at kaalaman. Unang sugo. Ipaghanda ako ng isang sisidlang tubig at ipagkakaloob sa unang sugo. At dito ay ilagay sa dulang sa aking harapan. Unang sugo. Iyong namalas ang mga bagay. Iyong nakita kung sino ang iyong mga tinuruan. Opo, kaya nga pinapaliwanag ko po mainam yung inyong pahayag nung una pa, at para sa ganon ay makilala nila na tunay ang aming binanghawakan. Sapagkat kailan pa man ay hindi magbabago kung ano ang misyon na siyang ipinagkaloob sa iyo buhat noon hanggang sa mga oras na ito. Kaya nga po, na kailangan na malaman nila na ang original na katuruan ay siya pong itinuro sa katawan at siya na rin po ang ituturo namin sa ating aming kapanahonan. Kung dumaratal man ang panahon at ang oras na ang mga mayroong karamdaman na pumaparito ay hindi nagkakaroon ng kagalingan. At kung kayo man ay mabibigo, huwag mong alalahanin ang mga bagay na yan. Sapagkat kinakailangan maganap ang mga bagay upang matupad ang lahat ng nasusulat na siyang kinakailangang maganap at mapag-unawa ng mga tao. Sapagkat sukdulan ang kasamaan ng tao. Ang kasalanan na ikamamatay ay dumaratal sa kanila. Kung kaya't ipinagkaloob ka, bisig ng aking Ama, upang magkaroon ng katulungan, upang ang kaharian sa ibabaw ng lupa na itinatag ay iyong mapangasiwan. Upang ang mga tao ay magbalik loob sa harapan ng aking Ama, upang mapagkilala nila ang kapangyarihan at karunungan na namuhay sa daigdig ng unang kapanahunan. At muling nagbalik at nakipag-uusapan sa mga oras nito. At gayon pa rin ang mga tao. Kung kaya't ikaw ay nasa gitna nila, upang ang mga bagay ay maalaman nila. Kung kaya't kinakailangan na mas malalim, mas mataas, mas maluwang na mga pagpapahayag ang kailangan upang sila ay tumalima sa aking Ama sa kaitasan. Ipakilala mo sa kanila ang kapangyarihan na nakipamuhay sa daigdig. Ipakilala sa kanila ang aking Ama sa kaitasan upang ang bawat kaluluwa ay hindi magkaroon ng kadahilanan upang mapagkilala nila ang kanilang mga kasalanan. At ingatan mo ang iyong katawang lupa, sapagkat sadyang humina, kinakailangan ang iyong mga kinakain ay tama at sapat
mula sa kaitasan. Ipinagkakaloob ang tubig na siyang iyong iinumin upang magkaroon ng katulungan sa iyong katawang lupa. Iniisip baga ninyo na hindi na mamalas ang tubig sa aking harapan? O sino makakita yung tubig? Magpatotoo. Ilahad mo ang iyong mga palad. Ibig sabihin, wala nakakita. Duling. At tanggapin mo ang biyaya. At dumaratalang panahon. At hindi na mapipigil pa. Na ikaw ay makikilala. O, palapakan nyo yun. Sa pamamagitan ng kapangyarihan na siyang ipinagkakaloob aking inuulit muli, ingatan mo ang iyong katawang lupa. Sapagkat mayroon akong iparating isang taong matuwid. Sapat ang pagkaunawa na siyang tutulong sa iyo at sa iyong mga nasasakupan. Kung kaya't mag-ingat ang bawat isa sa mga pananalita, sa mga paggalaw, sa mga paghakbang. Matutunan nila na masiyasak ang aking ipadadala sa gitna ninyo. Ang aking paalaala ay palaging ipinagkakaloob. Ang aking gabay at patnubay ay laging nasa gitna ninyo. Kung kaya't pag kayo'y nagkamali sila at sila'y humatol, sila ay naparurusahan ng higit at higit sapagkat sila ay nasa aking mga mata. Kung bakit sa'yo ko winikang bagay nito at hindi sa kanila, sapagkat ikaw ang sumupil sa mga mali nilang pagsasaysay, sa mga maling pag-iisip, sa mga maling akala, sapagkat ikaw ang itinalaga ng aking ama buhat sa kaitasan hanggang sa lupang iyong kinatutungtungan. Sapagkat kailan pa man ay hindi magkakaroon ng katagumpayan kung ang bawat isang iyong nasasakupan ay hindi magkakaisa at dumaratal ang mga bagay niyan sa gitna mo. At kailan pa man ay hindi ko ipagkakaloob ang kapangyarihan kung ang bawat isa sa kanila ay hindi tatalima. Yan lamang, humayo kang mayroong kapayapaan sa bawat isang aking mga anak na lalaki at babae. Unawain ninyo kung bakit kayo'y nangakaupo sa inyong mga luklukan. Unawain ninyo ang araw ng Sabat. Unawain ninyo ang pagbaba ng mga banal sa inyong kalagitnaan. Unawain ninyo ang santong ebanghelyo na siyang ipinahayag sa bawat isa. Unawain ninyo at namnamin ng bawat isa sa inyo upang kayo'y mga busog, upang kayo'y magsitaba, upang ang araw na ito ay hindi masayang sa bawat isa sa inyo. Tagayin ng bawat isa sa inyo ang mga aral, ang salita ng buhay na buhat sa kaitasan na siyang ipinagkaloob sa kaorasang ito.
hinahalin na kita. Sapagkat ang panalangin ay dumating. Kabiyak sa laman, Pangulo ng bukal ng buhay. Pabiyak sa laman. Pabiyak sa laman. Ang panalangin ay dumatal sa harapan ng aking ama. Unawain mo ang aking wiwikain, hindi upang ikaw ay matisod, hindi upang ikaw ay maglagablab sa galit, kundi upang magkaroon ka ng kapayapaan. Upang ang kahilingan ng iyong puso ay ipagkaloob. Ito ay iyong linisin. Iwala mo ang iyong buhay upang magkaroon ka ng buhay. Tanggapin mo ang kapangyarihang buhat sa kaitaasan na siyang iyong hinihingi at hinihintay na maganap. Palakasin mo ang iyong loob sapagkat kailan pa man ang mga tinawagan ay nagkukulang. Kung kaya't ang kapangyarihan ay hindi dumadaan ng isang may kaayusan. Alalahanin mo ang nagdaang buhay na iyong pinagbabayaran. Kung kaya't naririto ka sa aming harapan, sapagkat ang buhay na nakaraan ay siyang sinisingil. At ang buhay ay magkakaroon ng dugtong kung ang lahat ay mapag-uunawan at bubuksan mo ang iyong kaunawaan at pagsisihan ang mga kasalanan at manumbalik na isang makatotohanan. At sa iyong mga anak sa laman ay magpayo ka ng nararapat upang umikli at upang maputol ang karma ng bawat isa. Bilang isang ilaw ng tahanan, ay kinakailangan na magwika ka at magbago ang iyong mga anak sa laman upang gumaan ang lahat ng mga bagay. Ipagkakaloob ang iyong kahilingan. Kung makikita ko ang iyong lakad, ikaw ay pagagalingin. Kung ang lakad mo ay magkakaroon ng kapakinabangan, mga sakdal na gawa sa harapan ng aking ama, maghanda ng isang sisidlang tubig upang aking ipagkaloob ang gamot sa pamamagitan ng tubig, at ilahad mo ang iyong mga palad, sapagkat kinakailangan na magkaroon ng patuto. Kung kaya't humihingi ako ng tubig upang mahugasan ang iyong pagkatao. Sa buhay na ito ay napagkilala mo ang tunay na daan, sapagkat sa mga buhay ng nakaraan ay hindi mo nakita ang landas nito. Sa ngayon ay ipinagkaloob ang matuwid na landas, kung kaya't tinatamasa mo ang mga bagay na yan bilang kabayaran sa nagdaan mong buhay. Buhat sa kaitasan ay aking ipagkakaloob sa iyo ang bagay na ito, at siyang iyong ilagay sa iyong dibdib at sa iyong bumbunan ay aking ipagkakaloob na kinakailangan na damahin mo na buhat sa kaitasan, sapagkat kailan pa man kayo lamang ang makamamalas at makadadama ng mga bagay na ito, sapagkat siyang ipinagkaloob sa inyo. At ang tubig ay aking babaltasan upang ito ay magkaroon ng kapangyarihan, sapagkat siyang hinahanap sa loob ng tahanang ito. Na makapamalas sila ng mga bagay nito
sapagkat kinakailangan lamang na sampalatayanan ninyo kung ano ang nagaganap sa oras nito, sapagkat kayo'y magkakasala, kung kayo'y magmamatigas ng loob, at kung ang bawat isa sa inyo ay hindi magkakaroon ng kapanatagan, ano ang magiging buhay ng bawat isa sa inyo? Magkaroon nga kayo ng pagtitiwala sa isa't isa, at magkaroon kayo ng bibig na hindi matututulan ng inyong sangbayan, at magkaroon kayo ng kapayapaan. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Kung ang iyong anak sa laman ay nagkakamali, ay huwag mong papanigan, kundi bagkus iyong palalahanan at sawayin ng mayroong pag-ibig. Yan ang isa mong pagkukulang. Naunawaan mo. Inumin mo ang tubig, at ang kaunting bahagi ay iyong ilagay sa iyong karamdaman, at aking ipagkakaloob ang kapangyarihan na sa pamamagitan ng tubig at sa pamamagitan ng aking pananalita ay magkakaroon ng kasagutan ng lahat ng mga bagay. Alalahanin mo, mamasdan ko ang iyong lakad, ang iyong paggalaw. Huwag ka na muling magkasala pa, upang makapagtamo ka ng kagalingan. Naunawaan mo, humayo kang mayroong kapayapaan. Aking mga anak na lalaki't babae, muling ipinamalas sa inyong kalagitnaan ng kapangyarihan na buhat sa kaitasan. Mapapalad ang mga mata na nakakita. Mapapalad ang mga tao sa aking harapan na mga kaluluwa na mga buhay. Sapagkat ipinamalas sa kaorasang ito kung ano ang naganap sa bawat isa sa inyo. Huwag na kayong bumalik sa pagkakasala habang namasdan ninyo at naulinig ninyo ang mga salitang buhat sa kaitasan na siyang ipinagkaloob sa inyong kalagitnaan. Ay huwag kayong bumalik sa mga Diyos-Diyosan na inyong niluluhuran, at huwag kayong bumalik sa pagkakasala upang huwag kayong magtamo ng kaparusahan. Alalahanin ninyo ang mga iniwan kong pananalita sa bawat isa sa inyo. Alalahanin ninyo ang mga bagay na nasusulat sa kasulatan. Alalahanin ninyo at ulinigin ninyo ang mga naghahayag sa kalagitnaan, upang ang bawat isa sa inyo ay makaligtas. Upang ang bawat isa sa inyo ay magkaroon ng unawa sa pamamagitan ng inyong pakikinig. Iyan lamang ang aking daladala. Sumayin nyo ang bendisyon buhat sa kaitasan. Ako ay lilisan at muling magbabalik. Guro ng sangkatawan, Jesus ng Nazaret, ang sumayinyong kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, hallelujah, purihin ang Diyos. Yan po, nasaksihan nyo po yung pagbaba po ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon lang po ang pagbaba ng kanyang banal na Espiritu. At nagpamalas po siya ng mga biyaya at kapangyarihan sa lahat po ng mga tao na naririto. Kayo rin po ay makakamalas niya kung kayo po ay magpapakumbaba, kung kayo po ay lalapit dito sa kaharian ng langit. Masasaksihan nyo po yung pagbaba ng ating pong mga
ng ating pong mga banal, ng ating pong Panginoon Kristo. Magandang araw po sa inyo lahat.